nagsasalita ako kasi ayokong mapunta ulit tayo doon na sobrang laki ng utang. Ngayon, per capita, ang utang ng mga Pilipino, masking sanggol, yung bagong panganak, 160,000 per capita. Grabe, per head. nakaraang nandito ka, 150 lang ba? 150 something. Oh, oo. 160 na. Hindi pa pinapanganak, may utang na? May utang na. Yes. oo. Magkano po? Mga 160,000 per head. Oh my gulay, isang bahay na yan ng pobre Oo. Yeah. So, kumbaga, kung hindi pa natin papansinin yung issue ng pangungutang, kasi every year ngayon, ang deficit ng government, like this year, ang target deficit nila is 1.6 trillion pesos. So, from 17.9 trillion yata yung last year, magiging mga 19.7 trillion yata yung magiging Ang total na utang. this year, by the end of this year. Magsimula po tayo, Ma'am Cora, sa unemployment. Ano po ba ang kasalukuyang mga facts and figures ngayon? Actually, yung latest is 5%, which means na mga 2.6 million ang walang trabaho. Pero yung underemployment is 11%. So, that's equivalent to more than 6 million Filipinos na underemployed. So, sa total po niyan, Total niya, 9 million ang hirap talaga. Lalo ngayon, mataas ang inflation. Kasi ang inflation ngayon is 7.2%, at least yung latest. Pero feeling ko, tataas pa yan, ano? nung nagsimula po itong DBM, maging presidente, ano po ang inflation rate? Mga 2%. 2% ano? After Duterte, ano? Oh, less than 3%. Pero Ngayon- pandemic pa yan, Mama Bing. Oh, yun. Diba? After the pandemic yun. So, naging 7% na ngayon. Ma'am Cora. Ano? Opo, 7.2%. So, ano pong ibig sabihin ng inflation na 7.2% sa buhay ng mga maralitang Pilipino? Ibig sabihin yan, yung mga bilihin, lahat ng bilihin, on the average, umakyat ng 7% or Wow. 7% ang inakyat, no? So, pero syempre iba-iba yung mga components niya. Ng pinakamataas na inflation number, yung sa transport, tumaas ng 24%. Oh my gulay. Kasi Yun, nga, malala syempre, yung yan. gasolina tumaas, di ba? Oo, So, kasi ayaw pa kasi suspendin yung VAT dyan eh. At excess tax talaga bang... hindi nila kaya kasi Oo. Bakit meron po? silang inaabot na revenue target para magamit yung unprogrammed funds. Ay, Kaya ang program bongga, funds. maneta na naman. Saan ba nilalagay ang program funds na yan? Sunugin. Sa maleta? Ano ba? Kairita. Di ba sinabi nga ni Dr. Winnie Monson na dapat wala na yung unprogrammed funds? Ako sangayon ako dun eh. Dati naman kasi, maliit lang yung component na unprogrammed talaga. Kasi talagang, kumbaga, hinahabol na lang yan para kung may naiwan na project, hinahabol nila. Kaya kumbaga, ang tawag nila insertion. Pero ngayon, sobrang laki ng mga unprogrammed funds, di ba? Magkano po yun? So, Nasaan na yun? nung 2023, umabot pa yan ng mga 800 billion. Billion, ha? Oo. 700 billion. This year, binaba na nila to 150 billion. Pero malaki pa rin yun. Kaya po hindi nila babawasan o isuspend ang VAT at ang excise tax sa gasolina dahil may hinahabol po silang collection, Ma'am Cora? Oo. Kasi pag hindi nila na-meet yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed. Yun pong flood grabe. control na minaleta nila. Hindi pa ba galing din po yun sa unprogrammed funds? Oo, kaya nga noon, naghagilap sila ng mga additional funds from PhilHealth, from PDIC, para ma-meet nila yung revenue target. My Diba? gosh. Oh. Yun yung nangyari noon. Kaya, actually, Para mapunuan. illegal talaga yung ginawa nila kasi mga restricted funds yun Oo. Yeah. Miss Cora, no? Kasi kanina nag-uusap tayo na sabi mo, tataas pa to. Tapos, mas lalala pa. Tapos, ang tendency talaga magkaroon ng recession. Yes. So, nakakatakot. Tapos, nabanggit ko rin sa inyo, kasi mga kababayan, meron ako mga kaibigan na may-ari ng mga kumpanya, nag-skeletal na sila. So, basically, nag-uumpisa na siya. Tapos, Retrenchment. oo. Ngayon, Tanggal. ang tanong ko po, ma'am, ano po ba, eto po ba yung pinakamataas na nangyari sa bansa natin? Ngayon lang ba to? Nangyari na rin yan, pero nung debt crisis nung time nung tatay ni BBM, Oh, okay. talagang
masaklap rin yung nangyari noon. Kasi generation namin yan eh. Yeah. Na natikman namin yung hindi ka makapag-import kasi wala ng dollars, di ba? Kasi sobrang laki ng utang sa labas. Oh, okay. So, talagang taghirap noon. Pero tayo papunta pa lang doon Oo. ngayon. So, pwede pang solusyonan kung gugustuhin. Kaya nga nagsasalita ako kasi ayokong mapunta ulit tayo doon na sobrang laki ng utang. Ngayon per capita, ang utang ng mga Pilipino, masking Bawat isa. sanggol, yung bagong panganak, 160,000 per capita. Grabe, per head. nakaraang nandito ka, 150 lang ba? 150 something. Oh, oo. 160 na. Hindi pa pinapanganak, may utang na? May utang na. oo. Magkano po? Mga 160,000 per head. Oh my gulay, isang bahay na yan ng pobre ah. Oh, Yeah. So, kumbaga, kung hindi pa natin papansinin yung issue ng pangungutang, kasi every year ngayon, ang deficit ng government, like this year, ang target deficit nila is 1.6 trillion pesos. So, from 17.9 trillion yata yung last year, magiging mga 19.7 trillion yata yung magiging Ang total na utang. this year, by the end of this year. So, Abay! malapit-lapit sa 20 trillion. Oh my Grabe. galing. Alam mo yung 1.6 trillion, pwede ka na magpatayo ng isang syudad niyan eh. Correct. Diba? Totoo yan. Napakalaking Totoo yan. pera niyan. Alam mo, yung isang trillion, 1 billion, may isa ka ng kalsada or Yes. yung bridge na flyover, whatever na sobrang ganda. School buildings. Oh, di ba? Actually, kinalculate ko nga 800 billion, kaya magpatayo ng 22 medium-sized malls. Di ba? Oh. Oh So my ilan God. na yung sabihin mo na ilang trabaho ang pwede mong ma-generate sa Grabe. ganung karaming 'di ba? Pero sa ngayon po, walang trabaho sa construction dahil hindi po naglalabas ng projects ang DPWH. Yun nga, magtataka ka kasi nagde-deficit spending na nga sila pero walang mga bids, mga bidding na nangyayari Yeah. for government projects. Hindi Walang kagaya ng mga projects. previous administrations. May makikita ka. Talagang nag-a-announce sila ng mga biddings, di ba? So ngayon wala, halos wala. Ang balita ko rin is kasi daw po, meron namang ino-offer. Kaso ang offer daw sa contractors is, palugi ka muna ngayon para lang may project. Tapos sa next time ka na bumawi. Ganon yung Actually, nakarating sa dapat akin. yung mga contractors na yan, i-blacklist na, di ba? Kasi tsaka dapat isoli na nila yung Yeah. lalo yung sa mga involved sa ghost projects. Dapat blacklisted at second, isoli nila yung binigay sa kanilang pera. Correct. Kasi wala namang nangyari sa project. Biro mo yung taga DPWH na mga undersecretary at mga engineers, isusoli daw sa gobyerno ilang bilyon. Magkano lang sweldo ng mga yun? Ibig sabihin yung pangurakot nila bawat taon, billion mga kaibigan, hindi ng hundreds of billions Actually, Mother, when you try to think about it, kung sinasabi nila kunwari ng mga 300 billion yung DPWH project, tapos ang kinikita, 'di ba, meron may commission yan sila sa 20%, yung pinakahuli nga daw 30% na. So from 300 billion magkano 'yun, 'di ba? Actually, layered yung corruption Layered yan. Explain mo nga sa mga kababayan natin, Ma'am Cora, yung layered na corruption dyan. Kasi nag-umpisa yan sa Congress. Ang Congress may cut na. Ang Tapos yung congressman may contractor. cut. Oo. Yung contractor. Tapos yung mga nag-a-approve ng mga permits, ng mga business permits. Tapos yung barangay. So, kung 300 million yan, malamang natitira na lang talaga dun sa project is 80 to 100 billion. Correct Siyempre, na, diba? Kaya hindi natatapos yung substandard na. project. Substandard na, hindi pa tapos. So, kaya puno ng buhangin, wala ng semento. Kaya nga pag binaha, nawawala na yung flood control na, hilaw. Hilaw kasi talaga yung Huwag niyo project. pong kalimutan na yung pangurakot dyan sa DPWH ay bago pa po sila nagsumite ng kanilang budget sa House of Reps ay meron na po nakabaon dyan na 30% para sa lahat ng kikikbakan. Magkikikbak sila sa DPWH officials, abot hanggang secretary, tapos magkano yung para sa congressman, kung saan dyan sa district niya. At ang masaklap talaga, Ma'am Cora, hanggang ngayon, andyan pa rin, Nandyan pa, hindi pa nasususpend si Garjola ng CWS party list na taga Batangas.
Ilang beses na sinasabi pangalan ni Garjola ng ICI ba yan? At saka mga contractors hindi pa rin siya nasususpend. Pero si Kiko Barsaga, nasuspend twice na. Yan na ang... Kaya mga tao po galit na dahil halata na po na yung pangungurakot ay tinatakpan nyo pa. Yan. Kaya to talagang the numbers will not lie. Di ba, Ma'am Cora?